Ito yung kaso ni Joseph versus Urzua. Oo. Tamang-tama. Oo, Valentine's Day sa Joseph Sabado. versus Urzua. Okay. Na kung saan ay nagkaroon ng issue tungkol sa kanilang mga ari-arian na naipundar during the time na sila ay nagsasama bilang parang mag-asawa na. Although same sex pero parang buhay may asawa. Oo, yung ang kanilang pinasok. Oo, gawa. So marami na acquire na properties kasama doon ang bahay at lupa. Ayan. Galing, no? Nagtulungan sila. Nagtulungan sila. Oo. Okay, kaya nga lamang hindi nagtagal ng relasyon sapagkat merong nag-fall out of love. Oh, I'm fall out of love. Ganon. I'm so lost without you. Grabe, no? Yun yung pinag-uusapan natin isang araw na pag nawala yung Yung pagmamahal. pagmamahal talaga, no, partner. Nawawala pala yon. Ha? Baka napunta sa iba, attorney. Dapat yung nawawalang pag-ibig, puntahan nyo, baka nasa lost and found lang yan. Oo nga, sana ganun lang. So ngayon, partner, ang nangyari Ang nangyari dito, nung sila ay nag-decide na maghiwalay bilang magkasama sa isang bubong, ay yung property kasi, nung nabili nila yung bahay at lupa, ay inilagay lamang sa pangalan nung, pwede ba natin tawaging tomboy? Ano tawag doon? LGBTQ plus A. Yan. Ang haba, no? Agendang haba LGBT, naman. ako na lang, LGBTQ plus A. Nilagay doon sa pangalan niya yung house and lot. At 50% ang kanyang iniambag para mabili ang house and lot. Yung isang partner niya, may ambag din na 50%. Kaya nga lamang dumating sa punto na sila ay naghiwalay at nakaramdam yung babae na mukhang ayaw ibigay sa kanya yung parte niya doon sa kanilang ipunang bahay at lupa. Kasi nag-decide sila, maghiwalay na tayo. Pagkatapos, ibenta na lang natin yung ating mga naipon. Kasama na yung mga bahay at lupa na yan. So kaya lamang biglang nagbago ang isip nung LGBTQ. na nakalagay sa pangalan niya ang titulo ng bahay at lupa. Bakit ganun, attorney? Pangalan lang niya? Yun ang napagkasunduan nila. Sabi nung babae kasi okay lang, sige, lagay mo sa pangalan niya. Siguro tiwala siya na magtatagal lang in love Ganon talaga pag nangibabaw ang pag-ibig. Wala sa iyo yung pera, bibigay mo lahat yan. Of course! Kahit sino. No? At sabi nga nila hahamakin ng lahat. Masunod ka lamang. Oo. Di ba? It's love. So, ganun na nangyari dito. Nailagay sa pangalan ng isang partner. Kaya nga lamang at nung kanilang ibebenta na mukhang nagbago ang isip. At sa kanya na lang yata yun. Siyempre, magre-reklamo yung nag-ambag ng kalahati. Yung babae, nagreklamo. At alam nyo kasi sa ilalim po ng ating batas, sa family code, kapag merong dalawang isang babae at isang lalaki ang nagsasama sa isang bubong at nakabili yan ng mga ari-arian. Hindi to kasal, partner. Hindi yang kasal, no? Hindi sila kasal pero walang legal impediments. Walang hadlang para sila magpakasal pero they chose not to get married kasi ayaw lang nila. Ayaw nilang matali. What you're trying to tell us, attorneys, para silang single. Walang panahon. Parehong single. Okay, single ba? Single pareho yan. So, kapag sila ay nag-decide na maghiwalay, ang presumption, co-ownership. Regardless kung may contribution si babae o wala. Basta ang papel niya lang doon is plain housewife at alagaan yung kanyang kinakasama. At kung nagkaroon silang ng anak, yun din ang obligasyon, alagaan yung kanilang naging anak. So, pag naghiwalay yan, pag nagpartihan na, co-ownership, 50-50 ang hatian sa ari-arian na naipon nila during the cohabitation. And that falls under Article 147 of the Family Code of the Philippines. Yung pangalawang union, nagsama pero hindi nagpakasal kasi bawal
pag nagpakasal sila, pwedeng maging bigamous ang marriage or incestuous marriage, kaya hindi sila makapagpakasal. Kung nakaipon sila ng mga ari-arian at nag-decide silang maghiwalay na after several years of cohabitation, ang partihan ay kung ano lang yung actual contribution mo. Hindi applicable yung stay as a wife in the house na kahit wala kang binigay ay 50-50. Pero dito sa may legal impediments, nagsama kayo kasi yung isa hindi na single, double na siya. Kung may contribution kang actual, dun ka lang makakakuha ng parte. Ang ano ngayon dito, ang pumapasok kasi dito paano kung same-sex marriage? Oo, kasi dito sa atin, sa batas natin, attorney, wala naman pong doon sa kasal, sa batas kasi sa Article 147 tsaka sa 148 ay parehong nagsasama pero hindi kasal. Pero kung wala lang legal impediment yung sa 148, pwedeng magpakasal. Kung same-sex kayo, hindi kayo papasok dito sa dalawang probisyon ng family law. Sapagkat ang pinag-uusapan dito, isang lalaki at isang babae na pwedeng magpakasal. No? Okay. Paano kayo magpapakasal kung pareho kayong babae o pareho kayong lalaki? Ang marriage definition sa ilalim ng ating family code is a special contract o permanent union yan. No? Na ang talagang purpose niyan is for the establishment of conjugal and family life. So hindi sila papasok doon. Paano magkakaroon ng pamilya yan kung parehong babae o parehong lalaki yan? So sabi ng before, sinasabi ng palagi ng mga mababang hukuman katulad ng Regional Trial Court, ng Court of Appeals, legally invisible ang mga same-sex relationship dahil hindi natin makikita kung saang batas sila pabaksak just in case they decided to separate ways. Di ba? Paano natin hahatiin ang properties niyan? Wala namang sinasabi ang batas tungkol dyan. Okay. So dito sa kaso ni Joseph versus Yusap ba? Si Ursua. Joseph versus Ursua. Sabi ng Korte Suprema, alam mo ba, yung mga same-sex na yan, may human dignity din yan. No? At dapat binibigyan sila ng proteksyon na kung anong proteksyon ang binibigay natin sa mga taong pwedeng magpakasal at yung hindi rin pwedeng magpakasal. So sabi ng Korte Suprema, dapat ipasok na lang natin yan sa ilalim ng Article 148 na kung saan may legal impediment to get married. Although same-sex sila. Okay? So ang contribution nila, kung maghihiwalay sila sa ang kanilang pagsasama ay puputuloy na nila at meron silang mga properties acquired during the cohabitation. Yan ay paghahatian nila according to the actual contribution of the couple. Di ba? So palagay mo, in this case of Joseph versus Ursua, bumili sila ng bahay at lupa. Okay. Kaya nga lamang nung nag-decide na sila maghiwalay, ang sabi ng babae, sige, benta mo na yan. At ang buti na lamang, ang ginawa dito ng babae, nagpa-acknowledge siya dun sa kinakasama niya. Napirmahan mo tong acknowledgement na ako ay may participation sa pagbili niya na at least 50%. Naman pala pinapirma. Oo, pinapirma niya ng acknowledgement. So yun ang kanyang naging katibayan kung bakit in-honor ng Korte Suprema yung kanyang karapatan bilang co-owner of the property acquired during the cohabitation, applying the provision of Article 148 of the Family Law. Yun. So actually, this is a landmark case kasi before hindi ganito ang nagiging desisyon ng Korte Suprema. Kasi before palaging hindi kayo pasok diyan. Ay yung tinatawag sa ating sa mga legal principles na stare decisis. Kapag na-desisyonan na yan, hindi nyo na pwedeng palitan yan kasi ang desisyon ng Korte Suprema ay nagiging bahagi ng batas. So dito sa kaso na to ni Joseph versus Ursua ay naging landmark case. Pag ganun, attorney, ang ibig sabihin ng landmark case, landmark,
Para kumbaga kung ikaw ay bumabaybay sa kasaysayan ng batas, ang landmark ay nagsisilbing isang posteng napakalaki, higanting poste na iyong magiging gabay, Yun. no? Magiging gabay kung paano binago ng batas ang hustisya. Okay. Ayan, binago ng mga desisyon ng Korte Suprema ang hustisya. Kasi sa landmark case, kadalasan dito, no? Alam naman natin to na minsan medyo may kalabuan ng mga batas na ginagawa. At sa konstitusyon nga lang maraming interpretation, nagkakagulo yung forthwith nga, hindi sila nagkaintindihan, no? di ba? Attorney. Sa social media, dumami tuloy ang abogado. Nagkaroon na ako ng mga paliwanag. So, pag ganyang may kaguluhan, may pagkalito at sari-saring interpretation ng lumalabas, dito pumapasok ang Korte Suprema upang punan ang pagkukulang ng isang batas. At kapag ginawa nila yan sa isang desisyon na pinunan nila ang pagkukulang ng isang batas, yan ang tinatawag na landmark decision ng Supreme Court. Landmark case. At dito pumasok yung Dito partner. pumapasok yung kaso ni Joseph versus Ursua na kung saan nung mga nakaraang desisyon ng mga mabababang hukuman, no, katulad ng RTC at ng Court of Appeals, sinasabi na walang puwang ang same-sex marriage pagdating lalo na sa paghahati ng mga ari-arian, sapagkat hindi mo sila matatagpuan sa Article 147 at 148 because sabi nga ng dating mga hustisya, legally invisible kayo. Pero hindi na ngayon. Ganyan ang trato. Because of this landmark case, ang same-sex couple ay pwede nang maghati sa lahat ng kanilang mga na-acquire na properties, 50-50 yan, provided na nakapagtabi ka kahit isang pirasong papel na magpapatunay na meron kang aktwal na kontribusyon sa pagbili ng ari-arian. Attorney Bueno, law and the law, learn the law, no